Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Status quo anti-order sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, pinalawig pa ng Supreme Court. Batas para sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. House Committee report sa investigasyon sa Bilibid drug trade na isa pinal na, ilang mambabatas inihayag ang application for clemency ng 5 sa 12 tumistigo sa pagdinig. Pagdinig ng Senado sa mga manikaso ng extrajudicial killing sa bansa, nais muling buksan ni Senator Laila De Lima. Bagyong Lawin, posibleng maging super typhoon bago tumama sa Northern Luzon. Mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo, nadagdagan pa. Una sa ating mga balita, binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang lalaking nasugatan sa banggaan ng motorsiklo at taxi sa Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na nabangga ng taxi sa panulukan ng CM Recto at Osmeña Street sa Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang biktima na si Jet Dalomibay na taga Malaybalay, Bukidnon na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Ayon sa nakakita sa pangyayari, nahagip ng taxi si Dalomibay matapos umano nitong sumingit sa intersection. Nakago yung yung light namin, signal go. Tapos yung motor is mag-cutting sila, nag-cutting. Pag-cut nila, yun na hagip ng taxi. Sa lakas ng pagkabangga, nasira ang harapang bahagi ng taxi at ang motorsiklo ni Dalomibay. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi ng magpatid sa ospital ang biktima. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Pinalawig pa ng Supreme Court ang status quo anti-order na pumipigil sa planong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Wala pang desisyon sa ngayon ang Supreme Court sa mga kaso kaugnay ng paglilibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa halip ay pinalawig pa ng Korte ang nilabas nilang status quo anti-order hanggang sa susunod na handbang session sa November 8. Ito na ang ikalawang ulit na pagpapalawig sa kautosang pumipigil sa libing ni Marcos. The court has extended the status quo anti-order first issued on August 23 and first extended on September 7, 2016 to November 8, 2016. Ayon sa pamilyang Marcos, wala silang magagawa kundi maghintay sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Mas makabubuti pa nila para sa kanila kung magtatagal ang deliberasyon sa kaso. Ako ay nakakatiyak na habang tumatagal ang pag-aaral tungkol dyan sa issue na ito ay talagang makikita na ang totoong karapatan ng isang Pangulo, ng isang sundalo na ilibing sa libingan ng mga bayani ay talagang magiging maliwanag. 7 petisyon na ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema laban sa Marcos burial. Katwiran ng mga petitioner, hindi nararapat bigyan ng karangalang mailibing sa libingan ng mga bayani ang isang diktador at human rights violator. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Isinangganap na batas ang Consolidated Senate Bill 1112 at House Bill 3504 na nagpapaliban sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Kinumpirma ng Presidential Communications Office na pinirmahan na ito ni Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit wala pang inilalabas na kumpletong detalye. According to Executive Secretary Medialdea, it was already signed by the President, but he just have to wait for the courier, the aircraft that would bring home the signed law and for proper transmittal to the proper offices.
September 14, 2016 ang kapwa ipasa ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukala. Nakasaad dito na sa ika-4 na ng Lunes ng October 2017, isasagawa ang halalang pangbarangay. Ipinahihintulot din dito ang holdover o pananatili sa pwesto ng incumbent barangay officials liban na kung matanggal o masuspindi dahil sa anumang kadahilanan. Tutol si Pangulong Duterte na matuloy ang barangay elections ngayong taon dahil sa pangambang gamitin ang drug money sa electoral process. Lalo na at batay sa intelihensyang tinanggap ng Pangulo, libu-libong mga barangay captains umano ang sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ikinatuwa naman ng Commission on Elections ang development na ito at muling bubuksan ang registration para sa mga botante sa Nobyembre. Ngayon, formal lang merong batas sa pagpapaliban ng ating halalan. Magsasagawa na kami ng registration ng mga botante. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Naisapinal na ng House Committee on Justice ang report kaugnay ng resulta sa kanilang ginawang investigasyon sa umunay illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Nel Mariboho. The committee report number 14 has been submitted. This committee report is dated 18 October 2016. Pagkatapos ng dalawang executive session, inaprubahan na ng House Committee on Justice ang kanilang report sa resulta ng ginawang investigasyon sa umunay illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Hindi muna inilabas ang detalye ng committee report hanggat hindi pa ito natatalakay sa plenaryo. Ayon kay House Committee Chairman Reynaldo Umali, kabilang sa kanilang ulat ang mga pangalan ng mga otoridad na may malaking pananagutan sa paglaganap ng iligal na droga sa pambansang kulungan. Finding na merong proliferation of drugs and drug trading. Tapos meron kaming findings on involvement and accountabilities of authorities that has supervision and management and control over the New Bilibid Prison. Bagamat nakalakip sa kanilang ulat ang mga personalidad na may pananagutan sa usapin, naninindigan ng komite na hindi sila magre-rekomenda ng prosekusyon at ipapaubayan na lamang nila ito sa Department of Justice. Tutol ang House Minority Group sa desisyon na ito ng komite. We feel it's not fair considering the seriousness of the case. Inaasahan bago mag-break ang Kongreso ngayong linggo ay tatalakayin ang detalye ng naturang committee report sa plenaryo. Samantala, kaugnay pa rin ang naganap na investigasyon sa Bilibid illegal drug trade, ipinakita ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang kopya ng sulat mula sa Board of Pardon and Parole kaugnay ng pending request ng 5 sa 12 tumistigo sa pagdinig na mabigyan ng pardon o executive clemency na posibleng umanong maging reward sa kanilang ginawang pagtestigo. Pwedeng gamitin kasi ito na reward sa kanila dahil nag-testify sila. Ang 5 inmate na ito ay sina Engelberto Durano, Nonilo Andaya, Jaime Patio, Jojo Baligad at Vicente C. Hindi naman naniniwala si Umali na ito ang dahilan ng kanilang pagtestigo. Nakapagsalita na sila, wala namang binigay sa kanilang ganon. So it's the Secretary of Justice's call and likewise the President's call. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi pa matiyak ng pambansang pulisya kung kailan maiuuwi sa Pilipinas ang suspected drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Limitado ang galaw ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group na nasa Abu Dhabi na siyang nag-aasikaso ng pag-uwi sa bansa ni Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, hawak na ng Ministry of Interior si Kerwin at iniimbestigahan pa kung may nilabag itong batas sa nasabing bansa at kung sino ang naging kasabwat nito para makapasok sa Abu Dhabi. Posibleng magkaroon ng delay sa kanyang deportation. And in the interview again with Ambassador Bingno, sinusubukan niya through the foreign ministry na ma-access si Kerwin para matanong din, matingnan din yung kung ano yung estado ni Kerwin while in the custody of the Ministry of Interior.
Gayunman, gumagawa na ng paraan ang Philippine Ambassador to the UAE at ang mga tauhan ng AIDG para agad na maibalik sa Pilipinas si Kerwin. Oras na maiuwi ng bansa ay ididiretso ito sa kulungan upang isailalim sa investigasyon ng AIDG nang madetermina kung maaari itong maging witness sa illegal drug operation tulad ng sinasabi ng Department of Justice. Yung investigator on case or the unit that will be handling the investigation may give us the recommendation and the chief will look into that. Pagkatapos nito ay saka siya ibabalik sa korte sa Leyte na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Susunod sa ito ang balita. Bagyong Lawin, posibleng maging super typhoon bago tumama sa Northern Luzon. Mga lugar na may nakataas na babala ng bagyo, nadagdagan pa. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-red alert dahil sa Bagyong Lawin. Napanatili ng Bagyong Lawin ang lakas nito habang papalapit sa Luzon. Mula sa Pag-asa DOST, ito ang balita ni Ray Pelayo, live. Magandang gabi, Ray. June, nagbabala ang Pag-asa sa posibleng senaryo na mangyayari dito sa paglapit sa bansa ng Bagyong si Lawin. Kaninang alas 4 ng hapon ay namataan si Lawin sa distansyang 930 km sa may silangan ng Tayabas, Quezon. Naglay lakas ng hangin na 185 km per hour at yung pagbugso ay abot sa 230 kph. Kumikilis ito pa west-northwest sa bilis na 25 km kada oras. Sa ngayon ay nakataas ang signal number 1 sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama na ang Calayan Group of Islands, Batanes Group of Islands, Isabela, Kalinga, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Catanduanes at Pulillo Island. Sa mga lugar po na yan ay makararanas po ng mga pagulan at pagbugso ng hangin sa loob po ng 36 na oras. Ayon din sa Pag-asa, maaaring sa Huwebes ng umaga ay maglandfall o tumama yung pinakamata ng bagyo sa may area ng Cagayan at ito ay dadaan sa may Apayao at Ilocos Norte. At sa comparison ng Pag-asa kanina, dun sa kanilang senaryong ipinakikita na posibleng mangyari dyan, ay ito ay magiging isang super typhoon. Ibig sabihin, mahigit sa 220 kph ang maaari nitong maging lakas ng hangin at maaaring ito ikumpara. Kinumpara nga ng Pag-asa kanina doon sa naging lakas ng hangin nitong si Yolanda. Si Yolanda nasa 235 kph yung maximum sustained wind. At kung magsusuper typhoon itong si Lawin ay maaaring halos ganon yung kanyang magiging lakas. Kaya nagbabala ang Pag-asa, lalo na dun sa mga lugar na dadaanan sa Northern Luzon, yung mga nasa coastal area, maaari pong magkaroon ng storm surges, maaari pong umabot yan sa 5 metro. Mataas po yan at maaari pong makapinsala, lalo na dun sa mga residente sa mga baybay ng mga nasabing lugar. Ayon din po sa Pag-asa, maaaring sa Friday ay lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility itong Bagyong si Lawin. Pero inuulit-ulit ng Pag-asa kanina, malakas si Lawin kaya ngayon pa lamang ay maghanda na yung ating mga kasambahay lalo na sa may Northern at Central Luzon. Dahil yung lakas po ng super typhoon, maaari pong mawasak ang inyong mga bahay lalo na yung mga gawa sa light materials. Maaari nga po yung bumunot ng mga puno, yung mga maliliit na puno at maaari talagang kung konkreto man ang inyong bahay ay tangayin ang inyong mga bubong. Kaya makinig po sa update ng Pag-asa maging sa mga direktiba o instructions ng local government unit. June. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Naka-red alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng pananalasa ng Bagyong Lawin sa bansa. Hindi na rin pinababalik sa kanilang bahay ang mga pamilyang nasa evacuation center hanggang sa ngayon dahil sa nagdaang Bagyong Karen. Ito ang balita ni Brian De Paz.
Pinayuhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang nasa mahigit 6,000 pamilya mula Region 1, 2, 3, 5 at Calabarzon na huwag munang umalis sa mga evacuation center. Ang mga nasabing evacuee ay inilikas dahil sa pananalasa ng nagdaang bagyong Karen. Ayon sa NDRRMC, dahil tinatayang mas malakas ang bagyong Lawin na inaasahang dadaan muli sa Northern Luzon, maiging huwag munang bumalik sa kani-kanilang tahanan ang mga nasabing pamilya. Itong si Lawin, posible na lumakas pa habang nandun pa siya sa karagatan. Ang estimate nga namin sa ngayon, it could range hanggang 220 at magwawarrant ito ng Tropical Cyclone Warning Signal number 4. Ang lawak ni Lawin ay is around, yung diameter niya is 650 kilometers. Samantalang si Yolanda is about 500 yung kanyang laki or diameter. We still have 6,201 families or 23,450 evacuees. Ito mga nasa loob ng mga evacuation centers na yung iba galing pa kay Typhoon Karen, tapos yung iba naman ay nagsimula na as part of their early evacuation. Nagkaroon muli ng meeting ang Pre-Disaster Risk Assessment Core Group kanina sa pangunguna ni NDRRMC Executive Director at Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ricardo Halad. Dito inilatag ang paghahanda ng bawat ahensya ng pamahalaan at ang paglikas sa mga residenteng nasa low-lying at mountainous areas. DIRG has activated disaster monitoring and risk reporting system. DSWD has repositioned relief goods as early as yesterday. And we are still considering additional repositioning. Nakataas pa rin ang alert level ng NDRRMC dahil sa sunod-sunod na pagpasok ng bagyo. Naka-red pa rin kami sa Typhoon Karen. We will continue to be on red because of this Typhoon Lawin. Samantala, sinabi ng NDRRMC, nagpapatuloy pa ang clearing operation sa mga riyon na nasira ang mga kalsada sa nagdaang bagyong Karen, habang patuloy ang validation sa umano'y 5 nawawala at 3 casualties. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Nais ni Senator Laila De Lima na ipagpatuloy pa rin ng Senado ang pagdinig sa umano'y mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa upang mapakinggan ang salaysay ng iba pang mga testigo. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Premature pa magiging konklusyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kung tuluyan ang isasara ni Committee Chair Senator Richard Gordon ang pagdinig sa mga manikaso na extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Laila De Lima, maaaring kausapin niya si Senator Gordon upang muling buksan ang pagdinig ng komite. Ang inihingi ko lang naman is a few more hearings. Siguro 3 to 4 hearings, provided na pakinggan na nila yung mga CHR witnesses, and I can propose other witnesses, I can propose other resource persons. Ayon pa sa senadora, naging mabilis ang konklusyon na walang kinalaman ng Pangulo o ang gobyerno sa mga kaliwat ng pagpatay. Have we really evaluated and thoroughly scrutinized the written submissions from the PNP, like the spot reports, like the SOCO reports? Hindi pa naman So how can we have such a conclusion at this point that these killings are not state-sponsored? Samantala, sumasang-ayon naman si Committee Chair Senator Panfilo Lacson na wala pang matibay na ebidensya patungkol sa Davao Death Squad at sa maaaring pananagutan ni President Rodrigo Duterte sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings. Aniya, maliban sa maraming inconsistency sa testimonya ni Edgar Matubato, wala ring ibang pruweba na magpapatunay sa kanya mga sinasabi. Gayunman, bukas si Senator Lacson ay pagpatuloy ang pagdinig kung may mga bagong testigo o ebidensya na ihaharap sa kanila. Sang-ayon din si Senator Lacson na kasuhan si Matubato ng perjury, ngunit hindi murder.
Samantala, hindi naman kumbinsido si Committee Chair Senator Richard Gordon na buksan muli ang pagdinig ng Senado. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Pansamantalang itinigil ng panel of prosecutors ang preliminary investigation sa kaso kaugnay ng Davao Night Market bombing. Ito ang balita ni Victor Cosare. Natapos na ang tinakdang 30 araw ng Davao City Prosecutor's Office para maresolba ng panel of prosecutors ang inihaing kaso ng PNP laban sa 9 na sospek sa pambobomba sa lungsod ng Davao noong September 2. Subalit hindi pa makapaglalabas ng resolusyon ang piskalya dahil pansamantalang sinuspende ang preliminary investigation matapos magsumite ng supplementary affidavits at karagdagang ebidensya ang Criminal Investigation and Detection Group nitong nakaraang Biyernes. Formal na ring sinampahan ng reklamo sa piskalya kaugnay ng Davao Blast ang mga naarestong miyembro ng Maute Group na sina Mustafa Urbano Musali, Wendell Apostol Facturan at TJ Tagabaya Makabalang. Binigyan ng 10 araw ng Prosecutor's Office ang 3 akusado para magsumite ng counter affidavit. So after they submit their counter affidavits or after the lapse of 10 days, the panel will now resume the preliminary investigation and would be needing 2 weeks to assess the complaints and the counter affidavits if they do submit counter affidavits in order for the issuance of the resolution. Inaasahang mailalabas ng panel of prosecutors ang resolusyon sa kaso sa kalagitnaan ng buwan ng Nobyembre. Matatanda ang una ng sinampahan ng reklamong multiple murder at multiple frustrated murder ng PNP sa Davao City Prosecutor's Office ang 9 na individual kaugnay ng night market bombing. Whether or not these 3 named respondents, these new named respondents are part of the original 8 unnamed respondents, I do not know. It is up for the panel to determine whether, as to the extent of participation of each and every respondents. Sina Facturan, Makabala at Musali ay nahaharap din sa mga kasong illegal possession of explosives, firearms and ammunition na ngayon ay nakabinbin sa Department of Justice. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Una sa atong mga balitang Promdi. Subay sa pagsaulog sa Global Hand Washing Day, gitudlo sa mga estudyante sa Lapu-Lapu City, Cebu ang importansya sa husto nga pamaagi sa paghugas sa mga kamot aron makalikay sa sakit. Kini mao ang balita ni Gladys Tuabi. Sa pagsaulog sa Global Hand Washing Day, gitudluan sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Cebu ang mga tinunan sa Mactan Elementary School sa saktong paagi sa paghugas sa kamot. Sunod kini sa pagtaas sa kaso sa diarrhea sa Dakbayan nga miabot sa 10 kagatusan sukad ni adtong Abril hangtod Setyembre, sumala sa lista sa City Health Office. We chose also the grade 1 pupils kay usa sila sa pinakadaghan og population diri nga school and sila pod ang of course first grade, so they love to play, they young kay sila unya less pod ang focus on hygiene and sanitation. Gawas ni ini, magpa-implementar pod og lakang ang Mactan Elementary School aron mapadayon ang kalimpyo sa tunghaan. Nagana siya school policy nga, and every 4 o'clock namin siya what we call 4 o'clock habit, which is mag-clean up mi sa surroundings, sa classroom and outside the room. Usa ka health practice ang paghugas sa kamot o hand washing, ug kini usa ka pamaagi aron makalikay sa mga sakit tungod sa mikrobyo o virus. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Usa ka reenactment ang gihimo sa mga taga Leyte diin gipakita ang pagluwas sa 3 ka Boy Scout sa libo-libo ka mga Leytenyo ni adtong World War II. Kini mao ang balita ni Jeneline Gakid.
nagtitirok ang mga taga Leyte hat Tulusa para maghinumdum kabayanihan ng Boy Scout nga Hira Valeriano Abilio antero hunya senior ngan Vicente Tiston haton Oktubre 18, 1944. Natalwas ang tulo nga Boy Scout ang yukot nga mga mangurukoy pinaagyan paggamit han scout signs para maipahibaro ha Allied Forces nga may ada nangungukoy nga mga sibilyan ha baybayon han abuyog tubtob ha Tacloban City. Plano unta bumbahon han mga Amerikano ang mao nga baybayon hapag hunahunhan mga ini nga hapon ang naukoy han mao nga lugar. Ginhinumdum ang kabayanihan ni Valeriano Abilio pinaagihan reenactment han panitabo ngan paghatag hinbukad ha iya monumento. To continue to fight for freedom, to continue to fight, especially nowadays, even atom we have different problems now, we continue to fight from poverty, for freedom from crime, no, freedom from drugs, which our own President Duterte has been fighting for. Samtang ginagat gihapon han lokal nga panggobyernuhan ng Leyte nga ipadayon laan kagawasan nga pinaglaban naton aton mga kaapuy-apuyan. Jeneline Gakit, Notisya ngan Bulig, Tacloban City. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Labing 8 suspected user at pusher ang naaresto sa magkahiwalay na drug operation sa Quezon City at Laguna, habang 2 pang sangkot umano sa illegal na droga ang napatay naman sa Caloocan City at Cavite. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Sa Quezon City, isang linggong isinailalim sa surveillance ng mga pulis ang suspected drug pushers na sina Romel Ganghe at Jennifer Oquindo bago isinagawa ang pagdakip kaninang hating gabi. Bukod sa 2, hinuli rin sa buy-bust operation ang mga lalaking parokyano ng mag-asawa. Nakuha mula sa bahay ng mga suspect ang 5 bulto ng hinihinalang shabu at mga armas. Marami na pong previous na may nahuli na rin po kami na mga user na dito rin po kumukuha sa kanila. Bukod sa pagtutulak ng illegal na droga, ay pinaghihinala ang sangkot din sa karnaping ang mga suspect dahil sa chop-chop parts ng motorsiklo na narecover at isang reported carnap na sasakyan ang nakaparada sa harapan ng bahay. Sa Caloocan City, patay sa pamamaril ang isang pedicab driver sa Sangandaan, Barangay 6 kagabi. Sa inisyal na investigasyon, nag-aabang ng pasahero ang biktimang si Honrado Marcos nang biglang lapitan ng hindi pa nakikilalang mga suspect. Kinumpirma naman ng barangay official na sangkot sa ipinagbabawal na gamot ang biktima. Sa Calamba, Laguna, nasa kustudiya na ng Calamba Police ang 12 inarestong lalaki sa isinagawang buy-bust operation sa Purok 7, Ilaya, Barangay Parian kagabi. Nakumpiska sa mga suspect ang 12 pakete ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Naaktuhan ng mga intelligence officer natin na gumagamit itong mga kasamahan niya ng pinagbabawal na gamot dun sa mismong bahay. Napakarami nila dito. At sa Dasmariñas, Cavite, patay ang kilalang shabu pusher sa Barangay Dato Ismael sa Dasmariñas, Cavite matapos manlaban umano sa mga otoridad kahapon. Kinilalang suspect bilang alias Faisal na sangkot din umano sa mga serye ng pagpatay sa lalawigan. Nakuha sa crime scene ang isang kalibre 45 na baril at 8 pakete ng hinihinalang shabu. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. at 21 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Mahigit 2,000 pakete ng cocaine nasabat ng mga otoridad sa Panama City. Clearing operation sa Mabuhay Lanes muling isinagawa. Mga tindahan at sasakyang iligal na nakaparada pinagtatanggal.
Ngayong gabi darating sa Beijing, China si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit. Kabilang sa mga tatalakayin sa bilateral meeting ang pagpapalakas sa ugnayan ng Pilipinas at China. Ngunit duda ang ilang mambabatas na maiiwasan ng dalawang lider ang mainit na usapin sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Inaabangan na ang pagdating sa China ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa 4 na araw na state visit at pakikipagpulong sa ilang lider. Ngayong gabi inaasahang darating sa Beijing International Airport ang delegasyon ng Pangulo. Habang sa October 20 naman ang nakatakdang pulong nito kay Chinese Premier Li Keqiang. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi kasama sa bilateral meetings ang pagresolba sa maritime issue sa West Philippine Sea. Ito ay dahil nais ng Pangulo na maibalik ang tiwala ng China sa Pilipinas na umano'y nawala noong nagdaang administrasyon. Ikinababahala naman ito ng ilang mambabatas. Because our economy has been improving the past several years, ay kaya nating kumbaga mag-maintain that stance. We keep our allies close, we develop new allies, but kung ang approach mo ngayon ay kalabanin yung dati mo ng kaalyado, for the sake of getting a new ally or allies, again, as I've said, it could boomerang on us. Pagpipilitin ho natin na mag-open ourselves more to China when it comes to trade, lalo nating binabaon ang ating sarili. Bakit? Meron tayong conflict of interest sa West Philippine Sea. Sa kabila ng mga pangamba, mayroon namang umaasa na makabubuti sa bansa ang pagbisita ni Pangulong Duterte sa China. Ating presidente ay nandun na ngayon sa China. Tayong mga Pilipino ay maraming nag-aantay at nananalangin na sana ang aton presidente ay hindi naman ang bansa natin malulugi. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pinaigting ng Interagency Council for Traffic o IACT ang pag-aalis sa mga illegally parked vehicles at sidewalk vendors sa mabuhay lanes. Ito ang balita ni Joanan. Muling nag-ikot ngayong araw ang mga tauhan ng Interagency Council for Traffic o IACT sa ilang ruta ng mabuhay lanes sa bahagi ng Quezon City at Maynila upang magsagawa ng clearing operations. Ilang sidewalk vendor ang nadatna ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority na nakaharang sa pedestrian at iligal na nagtitinda sa mga kalsada. Isa-isang pinagbabaklas ng grupo ang mga tindahan at isinakay sa truck, subalit hindi naman kinumpiska ang kanilang mga paninda. Ayon sa IACT, ito turn over nila ang mga nahuling vendors sa barangay officials na nakasasakop sa mga ito upang maihanap sila ng malilipatang pwesto. After clearing the area, we have cleared the area, we entice the barangay captain or the barangay officials there, nabantayan na rin nila para hindi na balikan yung hindi na bumalik mga nagko-cause ng obstruction sa areas nila. Bukod sa mga sidewalk, ininspeksyon rin ng IACT kung may mga sasakyan na iligal na nakaparada sa mga kalsada. Ayon sa Transportation Department, layo ng naturang hakbang na maisaayos ang mabuhay lanes upang mahikayat ang mga motorista na gamitin ito bilang alternatibong ruta. Intensify natin yung coding, linagyan natin ng no window or policy along the main roads. So nagbigay tayo ng mga alternate roads, ito yung mga mabuhay lanes. Sa pagbibigay ng mabuhay lanes, kailangan cleared ito para maging viable option sa mga other motorists para gamitin nila itong alternative roads na to. Tiniyak din ng IACT na mas paiigtingin pa nila ang mga clearing operations sa mga susunod na araw upang matiyak na matatanggal ang lahat ng mga sagabal sa kalsada. As of 2 p.m. kanina, umabot sa 24 na mga sasakyan ang nato ng MMDA habang nasa 30 mga motorista naman ang naisyuhan ng tiket. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Alamin naman natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Cubao. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon.
Magandang gabi, Monica. Medyo maaga pa sigurong sabihin na epektibo nga itong ginawang no window hours sa number coding dito sa Metro Manila. Pero sa ngayon, itong bahagi na ito ng EDSA Cubao, makikita natin na mabilis naman itong daloy ng mga sakyan. Tingnan natin dito sa may area na ito ng EDSA Cubao Aurora. Kung mapansin nyo, madalas talaga pag ganitong oras, itong area ng EDSA Cubao ay talagang napaka-traffic. Pero surprisingly, itong southbound lane EDSA Cubao, mula pa kanina nang kami magpunta rito, mga bandang alas 5 ng hapon at hanggang ngayon ay light traffic itong area na ito. Kahit yung service road magaan na magaan para sa mga sasakyan na southbound dito sa may area ng EDSA Cubao. Ito namang kabila, yung northbound lane, talaga namang usually pag ganitong gabi at rush hour talaga ay medyo mabagal itong daloy ng mga sakyan. Pero tingnan natin sa mga darating na araw pa kung ano magiging epekto itong mga ginagawa ng pamahalaan para masolusyonan yung traffic. So sa ngayon, ang southbound lane ng EDSA Cubao, light traffic, pero itong kabila naman ay moderate to heavy. Tingnan natin ang ilang mga live points sa Metro Manila. Unahin natin itong area ng EDSA Guadalupe na madalas ay traffic din. Mula sa Guadalupe going to Shaw Boulevard o yung pa northbound, heavy traffic. Talagang pag ganitong oras, heavy traffic dyan. Pero yung kabila naman, yung pa southbound from Orense or from Shaw going to Ayala ay light traffic naman dyan sa area ng EDSA Guadalupe. Punta tayo ng Baclaran Ross Boulevard. Mula sa Baclaran, papunta ng Maynila, medyo bumabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan sa may area ng Baclaran Ross Boulevard. Yung Baclaran naman going to Coastal Road ay light to moderate dyan sa may area na yan. Punta tayo sa may area ng North, dyan sa Malinta, MacArthur Highway. Yung going to Monumento at yung papunta naman ng Bulacan sa may Kawayan ay light traffic at wala magiging problema sa oras na ito. Lagi nating ipinapaalala na pinapatupad na nga itong no window hours para sa number coding. So bukas, lahat ng mga sakyan ng plate number katapos sa 5 and 6, hindi po pwede yan. Buong magdamag mula 7 p.m. hanggang 7 ng gabi. Tingnan natin kung kailan ipapatupad ito hanggang 8 p.m. Pero iyan po ay dadaan pa sa ilang mga proseso at pinagkasunduan na yan ng Metro Manila Council. At abangan natin kung kailan ang effectivity itong tinatawag na extended window hours at number coding dito sa atin sa Metro Manila. Yan ating traffic update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Monoxon Live na nag-uulat mula sa EDSA Cubao. And for the news abroad, Panamanian authorities seized more than 2,000 packs of cocaine buried in sand. Raymar Orihines reports. Las autoridades panameñas han incautado 2,404 paquetes de cocaína enterrada en la arena en la capital del país. La droga aún se encontró durante un operativo de la policía antinarcóticos. Al excavar en la arena, los agentes encontraron las bolsas con paquetes de cocaína en el interior. Se logró verificar enterrado en la arena un total de 97 sacos, que cada uno de estos sacos contenía paquetes rectangulares dentro. Estos paquetes rectangulares, al ser verificados, resultó ser la sustancia conocida como cocaína. Un abandonado barco encuentran cerca de la enterrado droga se cree que es conecta en la encontrar con los funcionarios de la creencia de la cocaína fue transportado por agua. Los medicamentos son cree que American del Sur de origen. Con el ministro de Seguridad Alexis Betancourt decirle a los medios de comunicación autoridades están trabajando regional para combatir el tráfico. Pero además no podemos desconocer que en los países que se genera la droga ellos han tenido mayor producción. O sea, esta es una combinación de ambas cosas, pero lo importante es que estamos trabajando globalmente, que estamos trabajando regionalmente. Centroamérica y México son los principales puntos de tránsito para Sudamérica cocaína destinada a Estados Unidos en los mercados asiáticos. Raymar Orihines, UNTV Noticias y Rescate América Latina. At
least 14 people were killed when a fire broke out at a private hospital in the eastern Indian state of Odisha on Monday. The fire erupted inside the dialysis ward of the SUM Hospital's critical care unit in the state capital of Bhubaneswar. Ambulances ferried more than 100 patients to other facilities for treatment while firemen brought the flames under control. Some patients were still in critical condition. Prime Minister Narendra Modi has directed the Federal Health Minister to facilitate the transfer of those injured to the India Institute of Medical Sciences, a group of government hospitals. A 15-day mourning for King Pumipon Adulyadej must be observed before his successor can ascend the throne. Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha said on Tuesday that the matter of royal succession, the Constitution clearly states a period of mourning before Section 23 can be enacted. 88-year-old King Pumipon died last October 13 after 7 decades on the throne. The Prime Minister said last week that the coronation of Crown Prince Varija Longkorn could take or would take place after the cremation of his father, which will follow a year of mourning. However, the prince can become king before his official coronation. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Dumarami na ang mga fans ng BOC Transformers dahil sa mga heart-stopping game na naipapanalo nito sa elimination round ng UNTV Cup Season 5. Ito ang balita ni Bernard Dadis. May chance to. Ito, Tres, pag pumasok panalo. BOC wins! Nangunguna ngayon sa Group B ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5 ang Bureau of Customs Transformers na may 4-0 win-loss record. At sa tuwing maglalaro ang pinakabagong team sa liga ng mga public servant, mistulang championship game ang bawat sagupaan. Napapatayo ang bawat manonood at dumadagundong ang buong sports center sa pinakabagong crowd favorite sa UNTV Cup sa pangunguna ng dalawang PBA legend na sina Kenneth Captain Marvel Duremdes at Marlo the Skyscraper Aquino. Kenneth wants a pick. Fires the three. Kaya naman ayon kay playing coach Kenneth Duremdes, mas lalo pa nilang paghahandaan ang mga susunod nilang laban. Kailangan talaga namin improve kung how to start well. Kasi lahat ng mga games namin slow start. Nagre-rely na lang kami sa in the end of the second half dun sa experience. So hindi pwede mangyari yun every game. We will practice again hard on our next practice. Samantala ay pinahayag naman ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon sa programang Get It Straight with Daniel Rason na nais niyang maglaro sa UNTV Cup. Di ba kayo maglalaro sa UNTV Cup? Inaabangan kayo ng mga fans ng BOC. Wala ba kayo? Pag may maglarong head of office, maglalaro ako. Nagpapasalamat rin si Faeldon sa pagkakataong maging bahagi sila sa adhikain ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason. Papasalamat ako sa UNTV, lalo sa inyo Sir Daniel. Napakaganda nung inyong programa. Suportahan natin yung UNTV Cup and all the other public service programs of UNTV. I encourage everyone to continue to support it. I am appealing to the public. The Bureau of Customs is yours. Inyo po ito eh. Empleyado nyo lang po kami doon. So whatever you can help, unang-una, give us opportunity to reform it. That's why yung team natin, Transformers. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin natin ang pag-level up ng ilan sa ating mga news anchor na may mga papel na gagampanan sa pelikulang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Sa report ni Brian Evangelista. Ang inyong mga tagapagbalita naghahanda na para sa big screen. Todo ang kanilang ensayo sa tulong ng mismong direktor ng pelikula.
Pero yung nga sabi ni Kuya na, kaya mo yan, tutulungan ka naman namin along the way. Hindi ka naman namin isasabak dyan na walang training. Ibibigay ko na lang yung 101% best cook. Para kay Monica, sa pamamagitan ng role niya sa pelikula, mas nauunawaan niya ang peligro at sakripisyo ng mga pulis. Time na makakarinig ako na may pinasok na ganitong warehouse, may ginawang operasyon, parang nai-imagine ko yung sarili ko, what if ako yung mismong gumagawa nun? And bigla mong ma-appreciate yung efforts na ginagawa ng ating mga kasama mula sa PNP. Para naman kay Talia Javier, nagkaroon siya ng malaking transformation nang mapasama sa himpilang ang hangad ay makapagsilbi sa kapwa. Ang daming nagbago sa akin nung nag-start ako sa UNTV kasi nung pumasok ako, talagang 18 pa lang ako noon eh. So, kinuha ako nila kuya. Talagang natuwa ako kasi binigyan nila ako ng chance na maging news anchor, na magbalita, mag-host. At ngayon, sinama nga nila ako dito sa movie. Isa rin ang kasambahay na si William Theo na makakasama sa advocacy film. Para sa kanya, nakatagpo siya ng magulang at kapatid sa himpilang itinuring na niyang pangalawang tahanan. Sa kung tutuusin, matagal na rin akong host sa UNTV, and then I've always learned a lot from Kuya in all angles of my life. Isa akong tao kasi sa totoo lang wala talaga akong kapatid na older, and I don't have a father. Kaya sa mahabang panahong nagdaan, lahat ng mabuti kanyang natandaan. Kung gawa lang siya, it's easy to forget a job there. It's like a task. But if it's something that is in your heart, if it's etched in your heart, no matter what, it comes out as second nature sa totoo lang. Kung gusto nyo pong makakita ng From News Anchor na sumisipa at sumusuntok, abangan nyo po itong isang araw, ikatlong yugto. Of course, makakasama natin sina Kuya Daniel Razon, si Ate Arlene Razon, si Rina Villamor, yung makakasama ko kasi sa eksena, at iba pang mga batikang artista, at sigurado mag-e-enjoy po kayo dito at makakakita po kayo ng mga bagay na hindi nyo po inaasahan na makikita. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Galing ni Talia doon. Gusto ko yung gumugulong ka eh. Abangan nyo yung gumugulong. Iba pa maano ka eh. Oo. Iba yung gumugulong. Oo, kaya pag inaway nyo ako, alam nyo na. At yan po ang ating naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. Magandang gabi.